Magandang araw sa inyo mga bro at sis. Mabuti naman at napasyalan nyo ang isa nating channel na may pangalan na Midnight CJ Horror Stories. Sa ngayon, dito pa muna tayo mag-upload at sana subaybayan nyo rin katulad ng isa nating channel na Healer Horror Stories na dating Commander JH. Salamat po at magsisimula na tayo. Pader! Pader! Ano ba yon, Winston? Pader, may mga nagnanakaw sa simbahan. Ganon. Sige, umikot ka ron sa harapan. Dito ako sa likuran at huhulihin natin ang mga yan. Sige po, Pader. Inikutan nga nila ang nasabing magnanakaw. Nang papasukin na nila ang loob, nagulantang si Pader at si Winston. Yung mga magnanakaw, imbis na pagkakapirahan ang dadamputin sa loob ng simbahan, ang siste, ang pinagnanakaw ay mga santo. Hindi. Anong klaseng mga tao ito? Bakit ang santo pa ang ninanakaw nila? Pader, oy, hindi ba sabi ko sa iyo doon ka? Pader, nagulat ako eh. Bit-bit ba naman yung mga ribultong santo natin dito? Ano, pababayaan ba natin o? Aba syempre hindi. Hoy! Sino kayo? Bakit ninanakaw nyo ang mga santo rito? Nang lumingon sa kanila ang mga magnanakaw, natigilan si Pader at si Winston dahil mapula ang mata ng mga ito. Umikot lang sa kabila ang mga magnanakaw hanggang sa tuluyan ng nakatakas. Nang makalayo ang mga ito, doon palang tila nagising ang wika nung dalawa. Pader, bakit hinayaan nating makatakas ang mga yon? Hindi ko alam. Ewan ko, parang nahipnotismo yata tayo. Naku, Pader, paano yan? Wala na tayong mga santo rito sa simbahan. Anong oras na ba? 2:00 po ng madaling araw. Sige, pumunta tayo sa barangay. Isumbong natin kay Kapitan Simon yung mga magnanakaw. Baka sakaling mabawi pa ang mga santo. Sige pa, Pader. Sa pagpunta nila sa simbahan, may mga tao din doon. Tapos nagrereklamo. May pumasok daw na magnanakaw sa kanilang bahay, pero hindi pera o pagkakapirahan ang kinuha, bagkus mga santo sa kani-kanilang bahay. Sandali lang! Sandali lang mga kababaryo, isa-isa lang. Anong sabi ninyo? Ninakaw ang mga ribultong santo sa inyong mga bahay? Magandang umaga po, Pader. Mano po? Magandang umaga sa iyo, Kapitan Simon. Pader, ano ho ang atin at magang-maga ho yata kayo rito sa barangay? Katulad nila, Kapitan, magrereklamo din ako. Bakit, Pader? Huwag sabihin pati simbahan ni nakawan. Yun na nga, Pader. O hindi. Ito talagang mga kawatan na ito. Wala nang pinipili. Pati ba naman tahanan ng Panginoon, ninanakawan na nila. Ayon sa kwento ng mga taong ninakawan ng santong ribulto, yung nakita raw nila ay mga taong maiitim, puros mga payat, mahahaba ang buhok, mapula ang mga mata, at higit sa lahat, mababaho. Inabutan na ng pagsikat ng araw, yung mga taong nagrereklamo hindi pa naman tapos. Isa-isahin ni Kapitan Simon ang kanyang mga kabarangay. Pader, siguro po mas makakabuti kung umuwi muna tayo. Dito ka lang, Winston. Yung reklamo natin
kailangan maiblatter. Father! Father Simon, kayo na ho. Iiwan ko na lang dito si Winston. Siya na lang ang bahalang magpa-blatter. At ako'y marami pang gagawin sa simbahan. Baka magulat ang mga magsisimba. Baka sabihin, wala na si Mama Mary dito. Sige ho, Father. Umasa ho kayo na may babalik yung mga nawalang santo sa simbahan. Salamat naman kung ganon, Kapitan Simon. Konting trivia lang po mga kaibigan. Ang kanilang baryo, halos lahat ng mga tao doon ay merong mga santo sa bahay. Ito kasi yung klase ng baryo na halos linggo-linggo ipinaparada ang nasabing mga santo nila sa bahay. Dahil dito ay meron silang malaking paniniwala na ang mga santong yon ang magbibigay sa kanila ng swerte balang araw. Tuloy tayo sa kwento. Kinabukasan, pumunta si Kapitan Simon sa simbahan. Kinausap nito si Father Adame. Ayon dito, tinutugis na raw nila yung mga magnanakaw ng santong rebulto. Kapitan Simon, ano po bang balita? Kung tinutugis nyo, naabutan nyo po ba? Hindi ikaw ang kausap ko, Winston. Ang kausap ko si Father. Anong balita roon, Kapitan? Ang balita po roon, tinutugis na ng mga tao ko. Sa kasamaang palad, dahil sa nung nakaraan pa yun nangyari, medyo mahihirapan tayong hanapin ng mga yun. Sinasabi mo ba sa akin, Kapitan, na wala kayong magagawa sa nangyari sa ating baryo? Tandaan mo, Kapitan Simon, pinagkatiwalaan ka ng mga tao rito. Ibinoto ka namin, kaya hindi po pwedeng yung sampalataya ng mga tao rito ay mababawasan dahil nawala ang ating mga santo. Father Adame, hindi naman siguro mawawala ang pananampalataya natin. Santo lang naman ang nawala. Pero, Kapitan, kung wala yun, hindi tayo pwedeng manampalataya. Ganun ho ba yun? Ay, oo naman. Siya nga ho pala, Father Adame. Kilala niyo ho ba si Manong Alberto? Alberto? Yung sinasabing albularyo? Hindi ho sinasabi. Totoong albularyo siya. Bakit, Kapitan? Anong meron dun sa matandang yon? Base sa nakikita nung matandang Alberto, ang sabi niya ay yun daw mga magnanakaw ng santo ay grupo ng mga kalalakihang aswang. Aswang? Kapitan Simon, wag mo sabihing isa ka sa naniniwala sa matandang yon. Oo naman. Ang katunayan po, Father, hindi pa kayo ang nakatalaga rito. Kilala na namin siya. Nakalakhan ko nang nakatira dito ang matandang yan. Katunayan, kapag ka nga may karamdaman ng mga kababaryo natin at walang sapat na pera para magpagamot sa ospital, si Manong Alberto ang tinatakbuhan. Ibig bang sabihin nito, Kapitan Simon, sinasabi mo sa akin na dapat din akong maniwala ron sa albularyong yon? Sapagkat ang mga albularyo ay wala naman sa Biblia. Pero Kapitan, wag na natin pang pag-usapan ng taong yan. Hindi ako interesado sa kanya. Interesado ako kung kailan maibabalik ang mga santong rebulto natin. Hindi pwedeng nakawin ng mga taong yan ang pananampalataya natin. Wag po kayo mag-alala. Baka sakaling mamayang hapon o mamayang gabi bumalik na mga tao ko. Baka sakaling meron ng magandang resulta. Siguraduhin mo, Kapitan. Siguraduhin mo. Sige.
Tila ba napahiya si Kapitan Simon sa nasabing pare. Kaya't pag uwi nito sa bahay, mainit na mainit ang ulo ni Kapitan. Oo, ano na naman bang problema mo ha, Kapitan Simon? Paano ba naman? Yang si Father Adame, hiniya ba naman ako sa simbahan? Meron pa namang mga taong kasalukuyang naroroon. Bakit? Ano bang sabi sa'yo? Sabi sa akin? Para bang ipinamumukha niya sa akin na wala akong kwenta bilang ama ng baryo na ito. At ang masakit pa ron, ikinuwento ko sa kanila yung sinasabi ni Manong Alberto. Aba, konti na lang, babasahan na ako ng Biblia ni Father. Konti na lang bulat-latin sa harapan ko na wala daw sa Biblia ang mga albularyo. Hayaan mo na kasi. Basta dapat sinabi mo na lang na tinutugis na ng mga tao mo yung mga nagnakaw sa simbahan. Oo nga. Kaya lang hindi tama yung approach niya sa akin. Bilang ama ng baryo dapat, respetuhin niya ako. Hayaan mo na nga yun, Simon. Hindi pwede yun. Kapag nabawi ko ang mga rebultong santong ninakaw ng mga taong yun, pinakahuli kong ibibigay yung rebulto ng simbahan. O bakit? Paano na yung mga taong nagsisimba? Hayaan mo sila. Ganti ko yung kay Father. Mayabang siya. Ay nako Simon, pati ba naman sa paring nakatalaga rito? Nagtatanim ka ng sama ng loob? Bakit hindi? Kung siya, tinaguri ang pare. Aba, hindi marunong rumespeto. Di niya man ako respetuhin bilang isang tao. Ang sakin na lang naman, respetuhin niya ako bilang ama ng baryong ito. Ginagawa ko naman ang lahat para maibalik yung mga rebultong santong ninakaw. Pero ewan ko ba kung bakit meron ganong klase ng tao. Hindi rumerespeto, kaya't mula ngayon, hindi ko na rin siya rerespetuhin pa. Napakainit ng ulo noon ni Kapitan Simon. Niyaya niya ng inuman yung mga kakilala niya sa tabing bahay. Ganito ngayon ang payo ng mga kainuman. Kapitan, itagay mo na. Nakakainis kasi. Hayaan mo muna yon. Tumagay ka muna. Pag-usapan muna natin kung ano bang gagawin nating hakbang para mapatalsik natin dito yung si Father Adame. Total, ikaw na rin naman nagsabi na sa dinami-daming pare ang natalaga rito. Siya lang ang bukod tanging bumastos sa pagkatao mo. Kaya nga eh. Sige na, tumagay ka muna. Habang tumatagay sila, inabot na sila ng 11:00 ng gabi. Nalasing noon si Kapitan Simon, kaya't nagpaalam na siyang uuwi. Habang lumalakad siya papauwi, laking gulat niya dahil may mga lalaking nagtatakbuhan. Hindi niya ito sinigawan dahil iniisip ni Kapitan Simon na ito yung mga taong magnanakaw ng rebultong santo. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa inabutan niya sa labas ng baryo. Hoy! Sino kayo? Sino kayo? Anong ginagawa niyo dyan? Bakit? Sino ka? Sino ko? Aba, papasok ka sa aking area of responsibility. Tapos hindi mo kilala kung sino ang ama ng baryong ito. Bastos ka! Mga kasama, bastos daw tayo. Bastos kayo. Ano yung mga tinatago niyo dyan? Ano yan? Rebultong santo ba yan? Hindi po, Kapitan del Barrio. May bitbit kaming mga puno. Puno na itatanim. Ano? Saan nyo naman ninakaw yan? Kapitan, hindi kami magnanakaw. Ang magnanakaw, yung mga tao doon. Ano? Bakit kayo tumatakbo? Tumatakbo kami kasi gabi na. Gusto na naming makauwi. Mga kasama, naamoy kong
amoy alak ang Kapitan Del Barrio. Yang ganyang klase ng tao, napapasukan ng kademonyohan sa kaisipan. Masama ang kapitan. Ganun ba? Patingin nga niyan. O heto, bulat-latin mo yung sako. Mga puno yan ng kalamansi. At iba pa, itatanim namin. Oo nga no. Pero bakit? Gabi na. Nasa labas pa kayo. Papauwi na kami. Tagasan ba kayo? Taga doon. Doon sa kabilang ibayo. Kapitan. Mawalang galang na po. Makikiraan lang po kami sa inyong baryo. Okay? Oo, okay, sige. Akala ko kayo yung magnanakaw ng rebulto eh. Pinalampas ni Kapitan Simon yung mga lalaking yon sa pag-aakalang hindi sila yung magnanakaw ng rebulto. Kinabukasan ng umaga, may mga tao na namang nagko-complain sa barangay hall kung saan nawala na naman daw yung bagong bili nilang santo. Yung matandang babae nagrereklamo. Ayon dito, nagpalaminate daw ito ng muka ni Mama Mary. Ultimong yun daw ay hindi pinatawad ng mga magnanakaw ng santo. Kapitan, mga taong yon, hindi ko alam kung saan sila dumaan. Nakalak ang aking bahay. Ultimong ang nakalaminate na mukha ni Mama Mary. Hindi nila pinalampas, Kapitan. Tulungan mo po ako, Kapitan. Huwag kayo mag-alala mga kababaryo. Ginagawa lahat ng mga tao ko para maibalik ang mga ninakaw sa inyo. Maibalik? Kapitan, yung mga unang ninakaw nga, di na naibalik eh. Winston, ikaw pala, bakit umalis ka sa simbahan? Baka mamaya hanapin ka ni Father Adame. Huwag po kayo mag-alala. Sadyang pinapunta ako rito ni Father Adame para magtanong, ano na bang lagay? Kasi wala pa eh. Ganun ba? Sige, yun na lang po ang sasabihin ko. Sa araw na yon talagang dumami ang nagrireklamo. Isipin mo ba naman? Yung mga tao sa baryo na yon halos may mga santo sa bahay. Mahigit kalahati na roon ang nanakawan. At ang mas nakapagtataka, paanong napasok ng mga nasabing magnanakaw ang mga bahay nila? Bagamat karamihan sa mga ito ay hindi naman gawang kubo. Konkreto yung bahay, gawa sa pader at sa maayos na pintuan. Siguro tatanungin ko na si Mang Alberto tungkol dyan. Pumunta siya sa albularyong si Mang Alberto at doon tahasang sinabi sa kanila na kaya nakakapasok ang mga magnanakaw sa konkretong bahay. Sa una, nagmumukha raw silang ibon hanggang sa makapasok na sa loob. Yon ang katotohanan, Kapitan Simon. Mang Alberto, kung sasabihin ko ba sa inyo ngayon na kayo bilang isang albularyo, hindi raw kayo pinaniniwalaan ni Father Adame. Ganun ba? Hayaan mo na siya. Ayos lang ngayon. Kaming mga albularyo, Kapitan Simon, matagal na naming tinanggap na kami hindi kabahagi o kasapi ng mga nasa simbahan dahil lagi nilang sinasabi sa amin, Kapitan Simon, na ang mga albularyo ay wala sa Biblia. Kaya nga't hindi na lang ako nakikipagtagisan ng galing sa kanila. Basta kami, para sa amin, inililigtas namin ang mga tao sa lihim na paraan na kaya namin. Pero, Mang Alberto, ano na ngayon ang mangyayari? Kung sakali ba'y matutulungan nyo kaming ibalik dito yung mga reboltong santo na ninakaw ng mga aswang na yun. Pero teka, totoo ba talaga mga aswang?
Para sa akin, Kapitan, malaki ang posibilidad na totoo talaga ang mga aswang. Sabihin mo, yan kay Father Adame. At ang isasagot niya sa'yo siguradong, yang mga nagpapakilalang aswang ay likha ng dyablo upang guluhin ang sangkatauhan upang magkalat ng kasamaan. Malamang, yun na talaga ang sasabihin nun. Sige na, Kapitan. May nag-aantay sa akin ng mga pasyente sa loob. Mas makakabuti kung bumalik ka na lang mamayang hapon at balitaan mo ako kung meron na bang resulta. At kung wala pa ako na siguro ang dapat na gumawa ng paraan para matugis yung mga magnanakaw ng Santong Rebulto. Sige ho. Sa pag-uwi ni Kapitan Simon sa kanila, may nakita siyang bagong muka sa kanilang baryo. Hindi niya pinag-isipan na masasamang tao ang mga yun kasi kung titignan, isa silang masayang pamilya. May 2 batang edad 10 taon at 12, lalaki at babaeng may asawa, at meron pa silang jeep. Magandang araw ho sa inyo. Parang bagong mukha po yata kayo rito sa amin. Matanong ko lang ho, saan ho ba kayo pupunta? Tsaka mukhang may dating ang mga kasuotan nyo. Sino ho ba kayo? Magandang araw din po sa'yo. Kami po ay bibili ng lupa rito. At yung lupang bibili namin, meron na raw nakatayong lumang bahay. Tama! Totoo yun! Sasamahan ko na kayo, baka maligo kayo. Dun yun, ang katunayan dyan. Nag-aahente nga ako dun eh. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Na-meet ng taong yun, yung nagbebenta ng bahay. Asang-asa naman si Kapitan Simon na mabibigyan siya kahit kaunting porsyento. Nagkaintindihan sila ng buyer at seller at sa mismong araw na yun, lumipat na ang pamilya. Aba, ang ganda naman dito, Itay. Palagay ko, makakasundo natin ang mga tao rito. Sigurado yun, Junior. Yung kapatid mo, bitbitin mo na. Nandyan pa ho pala kayo, Kapitan... Kapitan Simon! Totoo yun. Nandito pa ako. Siya nga pala. Wala ba akong kaunting... Uy, baka humihingi ng kaunting porsyento yung kapitan na ahente. Bigyan mo na. Oo nga pala. Pasensya na po, medyo nakalimutan ko kasi. Papadilim na kasi, kaya huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman. Tuwang-tuwa si Kapitan Simon nang bigyan ito ng maliit na porsyento. Kahit na hindi naman talaga siya ang dahilan kung bakit naibenta ang bahay at lupa. Ipinagkalat niya pa sa kanyang mga kababaryo na merong bagong salta. Totoo yun! Merong bagong salta rito sa atin at alam nyo ba? Binigyan pa ako ng konting pera. Pera. Oy Kapitan, kamusta naman yung mga magnanakaw ng Rebulto? Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na. Hindi ko nakakalimutan yun. Bakit ko naman kakalimutan? Trabaho ko yun bilang isang ama ng baryong ito. Kaya lang masyado ako natuwa dun sa taong bumili ng lupa't bahay rito. Binigyan ako ng porsyento. At alam nyo ba? Ibabahagi ko sa inyo ang porsyentong ito kahit papano'y pangbili man lang ng bigas at ulam. Konti lang ang taong nakatanggap ng pinaghati-hati ang pera. Magpagayon pa man, nagpasalamat pa rin ang mga tao. Kinagabihan, inaasahan nilang darating na naman ang mga magnanakaw ng santo. Nagbantay magdamag ang mga bantay bayan at bolontaryo rin
ang padre de pamilya ng bawat isang bahay. Kaya lang, walang dumating na magnanakaw na tila ba natunugan ng mga ito na may mga nagbabantay sa gitna ng dilim. Magandang umaga sa'yo, Kapitan Simon. Ano nang balita? Padre Adame. Nagbabantay po ang aking mga tao sa loob ng magdamag. Hindi yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano nang balita? Nahuli na ba ang mga magnanakaw? Sa kasamaang palad, hindi pa po. Yan! Diyan ka magaling! Ano bang ginagawa mo? Patulog-tulog ka lang? Aba, Padre Adame. Huwag niyo namang husgahan ang pagiging Kapitan del Baryo ko. Hindi ako patulog-tulog. Katunayan, yung mga nagbabantay dito, mga bantay bayan. Iba pa yung mga tao kong tumutugis doon sa mga magnanakaw ng Rebultong Santo. Ganun ba? Babalik ako mamayang hapon. Meron lang akong lalakarin sa bayan. Asahan ko mamaya na meron ng resulta. Ano ito, Padre Adame? Ultimatum? Teka. Sino yung isang pamilya na yon? Yan yung bagong lipat dito. Yan yung bumili ng lupa doon at bahay. Magandang umaga po, Kapitan. Magandang umaga naman. Siya Ako si Padre Adame. Sino ka? Galit ho yata kayo. Sige ho. Kami may pupuntahan pa. Kinakausap kita. Pader, magandang umaga po. Tutuloy na po kami, Pader. Sige. Pag-alis ng isang pamilya. Sabi ni Padre Adame, duda siya sa lalaking yun. Bagamat kung titignan, mukha naman nasa maayos na kalagayan. Malinis tignan, maayos manamit at nakasapatos tapos nakasakay pa sa sarili nilang jeep type owner. Padre Adame, hindi naman yata tamang husgahan mo mga taong yun. Mukha silang maayos tignan. Pero, iba ang pakiramdam ko sa kanila. Parang may karga ibig nilang sabihin. Yun bang mga tingin nila sa amin? Sa atin? Sa ating lahat? Hindi naman ho siguro ganoon. Baka hinala mo lang yun. At saka, akala ko ba Padre Adame, hindi ka naniniwala sa mga albularyo? Ang mga albularyo lang ang siyang tanging may kakayahan. Pakiramdaman at tignan ng mata sa mata ang mga taong kaduda-duda. Ay bakit? Ano naman ang kinalaman ng albularyo sa nararamdaman ko? Baka hindi mo alam, Kapitan Simon, ang bawat isang tao ay merong kakayahan makiramdam. Katulad mo na lang, mararamdaman mo na kung sakaling hindi ka na mahal ng asawa mo, nagluloko na yan, ganun yon. Ganun ba yon? Oo. Kapag hindi ka na mahal ng asawa mo, mararamdaman mo na nagluloko yan at meron ng iba yan, ganun yon. Ganun ba? Bakit mo sinasabi yan? Mahal ako ng asawa ko! Bakit sinabi ko ba? Baka lang. Muntik mo na ako mapayak doon. Sige na, mamayang hapon ah. Ultimatum yan, ultimatum. Sa palagay ng Kapitan del Barrio, yung ultimatum ni Padre Adame, malabong mangyari. Kaya't nang sumapit na ang hapon, nag-aantay na si Padre Adame sa simbahan kung ano na ang naging resulta sa pagtugis nila Kapitan Simon sa mga magnanakaw ng santo. Winston! Pader, wala pa ba si Kapitan? Wala pa nga po eh. Kanina ko pa tinatanaw. Talaga nga namang hindi niya kayang protektahan ang mga tao rito sa baryo. Tsaka sa palagay ko, hindi naman talaga ginagawa ng Kapitan na yan ang trabaho niya. Pader, sa palagay ko naman po, walang tigil yung mga tauhan ni Kapitan.
Kasi hindi pa nga raw bumabalik eh. Tsaka ang iniisip ko, Father, baka mamaya yung mga taong inutusan ni Kapitan, baka napano na. Kung ganon, mahina sila. Paano nyo naman po nasabi yun, Father? Wala. Basta sa palagay ko, mahihina sila. Ganon po ba? Sige na, Winston. Matulog ka na. Aantayin ko pa ng ilang oras yung Kapitan Del Barrio na yan. Baka sakaling magpakita siya sa akin. Sige po, Father. Mauna na po akong matulog. Sige. Nag-antay pa ng ilang oras si Father. Hanggang sa inabot na ng alas 11. Inaantok na rin ito at kailangan nang magpahinga. At nung alis na siya sa loob ng simbahan, biglang bumukas bahagya ang pintuan. May pumasok na isang lalaki. Dahil sa medyo madilim, hindi agad nakilala ni Father Adame yung pumasok. Ganun pa man, ang ini-expect niyang bisita walang iba kung hindi ang Kapitan Del Barrio na si Simon. Kapitan! Ano na? Nasunod ba ang ultimatum ko? May babalik na ba ang mga rebultong santo na ninakaw ng mga taong yon? Sumagot ka dyan. Hindi ka naman siguro pipe. Huwag kang parang estatwa, gumalaw ka, halika rito, lumapit ka sa akin, Kapitan. Unti-unting humakbang ang tao mula sa pintuan. Nang tuluyan na itong makalapit kay Father, ganon na lang ang gulat niya nang makitang hindi ang Kapitan Del Barrio ang bisita niya sa gabing yun. Ikaw? Ay, iho. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Sarado na simbahan. Bumalik ka na lang bukas. At kung ikaw naman ay mangungumpisal, hindi ito ang tamang oras at araw. Pasensya ka na, iho. Sige na, bumalik ka na lang bukas. Hindi umalis ang taong yun. Bagkus, lumapit pa ito ng husto kay Father Adame. Sabay-sabing, "Magandang gabi po, Father. Pasensya na po sa abala, pero hindi po ako nagpunta rito para magsimba, mangumpisal sa'yo, o kaya na may isoli ang rebultong santo." Ha? Ano bang kailangan mo, iho? Nabalitaan ko kasi, Father, na ikaw day hindi naniniwala sa mga aswang. Iho, hindi totoo ang mga aswang. At kung meron mang ganyan, yan ay likha lang ng dyablo. Dyablo? Tapos? Nilikha sila para manggulo sa sangkatauhan, para linlangin ang mga tao sa kanilang pananampalataya. Ganun ba? Kung ganun, hindi ka lang din naniniwala. Sige, heto na. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Sa harapan mismo ni Father, yung lalaking kausap niya ay nabitak ang mga balat. Kasabay noon ang pagtubo ng mga kulay itim na balahibo. Naging kulay pula ang mga mata at humaba yung tenga, pati mga kuko sa paa humaba rin. At nang tuluyan na itong nakapagpalit ng anyo, mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging aswang, doon palang tila natauhan si Father. Hindi ka tao! Likha ka ng dyablo! Ngayon mo sabihin hindi totoo, mga aswang, Father! Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan ko? Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na totoo kaming mga aswang. O baka naman hindi mo rin matanggap na kami ay tao rin at higit sa lahat
parte din kami ng Pilipinas. Mga Pilipino rin kami. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoon. Umalis ka rito. Nang banggitin yon ni Father Adame, doon palang unti-unting napaatras ang aswang. Pero sinabi nito yung mga katagang, "Aatras ako, hindi dahil takot ako sa'yo, kung hindi dahil naniniwala rin kami sa Diyos." Ngayon, sana'y maintindihan mo na totoo ang mga aswang, Pader. Nang makaalis na yung aswang, dali-daling isinarado ni Pader ang pintuan ng simbahan. Nang makaalis na siya roon, tsaka naman may kumatok ng pagkalakas-lakas. "Aswang! Umalis ka na! Lisanin mo ang bahay ng Panginoon! Umalis ka na, aswang!" Hindi tumigil ang pagkatok. Hanggang sa narinig nito ang boses ni Kapitan Simon sa labas. Muling binuksan ni Pader ang simbahan. Pagbukas niya, akala niya si Kapitan Simon ang nasa likod. Laking gulat niya dahil yung aswang na kausap niya ang naroroon. "Pader, naniniwala ka na ba?" Ikaw, akala ko'y si Kapitan." "Hindi. Pader, gusto ko lang malaman mo na kaming mga aswang ay may kapangyarihang manggaya ng boses. At hindi lang yun, pati boses ng kahit sino mang tao kaya naming gayahin. Kaya mag-iingat ka." Sinabuyan siya ni Father Adame ng holy water. Wala man lang naging reaksyon ng aswang, pero unti-unti na itong umatras. Nang makalayo ito ng kaunti, tumingin pa siya kay Father. Sabay-sabing, "Father, tignan mo ito." May pakpak siya. May pakpak siya." Tuluyan nang lumipad ang aswang papalayo sa simbahan. Akmang papasok na siya sa loob nang bigla siyang kalabitin. Sino ka? Aswang? Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Father Adame. Ikaw na ba yan? Ikaw na ba yan, Kapitan Simon? Oo, ako ito. Malayo pa lang ako, naririnig kong parang may kaaway ka dyan. Ano ba nangyari? Salamat naman at ikaw na talaga yan. Kanina lang, dinalaw ako ng aswang. Aswang? Father Adame, ikaw na rin ang nagsabing hindi totoo mga aswang. Bakit parang tila yata nabaligtad ang panahon? Totoo! Oo, totoo. Nandito siya. Nung una ko siyang makita, isa siyang normal na tao. Hanggang sa tinubuan siya ng pakpak, ng pangil, mapulang mata, basta nakita ko mismo. Father, bilang isang pare ng simbahan, ano naman ang nagawa mo para itaboy siya? Binasahan mo ba siya ng Biblia? Ipinaintindi mo ba sa kanya na sila'y hindi mga tao? Anong hindi tao? Sinabi pa nga sa akin na parte rin sila ng Pilipinas, mga Pilipino rin daw sila. Ganun ba? Bueno, maiba tayo. Doon tayo sa... Wag mo na. Wag mo munang banggitin yan kung anumang balita yan. Father, hindi ba sabi mo yung ultimatum? Bakit di na yata ngayon? Bukas na lang. Papasok na ako sa loob. Sige na, Kapitan. Umuwi ka muna. Sige. Kayo ang bahala. Kinabukasan araw ng Sabado. Bukas na ang simbahan dahil may tagalinis at meron na ring mga nagsisimba dahil nga karamihan sa mga tao sa kanilang baryo ay mga relihiyoso. Pader, magandang umaga po. Ay, aswang! Aswang! Pader, ano ho ba nangyayari sa inyo? Ikaw? Kayo
Yung bagong saltarito? Kami nga ho. Ay, akala ko yung mga aswang eh. Pader, takot na takot po kayo ah. Alagad po kayo ng simbahan. Di ba po dapat? Hindi kayo naniniwala sa ganon? Tsaka isa pa, walang dahilan para matakot kayo. Nasa inyo na nga po ang lahat. Kung sakaling may magpakita man po sa inyo ng ganyan, kaya nyo namang labanan yun eh. Siya nga naman ho, Pader. Ano bang kailangan nyo? Magsisimba po kami. Sige, pumasok na kayo sa loob. Yun yung pamilyang pinagdududahan ni Pader. Napakiramdam niya'y may mali sa mga yon. Pagkatapos ng misa, muli siyang nilapitan ng pamilya at tinanong kung pwede raw ba niyang basbasan yung bahay nilang nilipatan. Pader, sa unang pagtulog pa lang ho kasi namin, may napansin na kaming mali. Kaya baka pwede naman ho, Pader, na pakibasbasan naman po yung lumang bahay. Basbasan? Ha! Iho, luma na yun eh, malamang may multo. Ipa-renovate nyo o kaya patibag nyo, magpatayo kayo ng bago para hindi kayo minumulto. Sige na, ako'y alis na. Marami pa akong aasikasuhin. Tayo sungit naman ng Pader na yon. Kaya mo na anak, minit lang ang ulo ni Pader. Pagsapit ng bandang 7:00 ng gabi, lumabas si Pader. Pinuntahan niya ang bahay ng Kapitan del Barrio upang ituloy ang naunsyaming usapan nila. Tapa! Kapitan Simon! Oh, Pader. Gabi na po ah. Napadpad po kayo rito? Kapitan, ano nang resulta dun sa ultimatum ko sa'yo? Padre Adame, yun na nga po ang gusto kong sabihin. Negative po eh. Paanong negative? Hindi na ho matagpuan yung mga taong nagnakaw sa mga rebultong santo. At isa pa, late na kasing nakapag-report yung mga tao. Kaya, paano natin ngayon hahabulin ng mga aswang na may gawa nun? Speaking of aswang, sa palagay ko, yung aswang na dumalaw sa akin kagabi, isa siya sa salarin sa nagnakaw ng mga rebultong santo namin. Nating lahat. Pader, kung yun naman ho palang sa palagay niyo nagnakaw, bakit di niyo pa inaresto? Inaresto? Nagpapatawa ka ba ha, Kapitan? Paano ko siya arestuhin? Aswang yon. May pakpak, may pangil. Matutulis ang mga koko. Ano laban ko ron? Pader, parang nabaligtad na yata ang mundo ah. Hindi po ba... oo na. Sige, naniniwala na ako. Baka naman ho, sabihin yung magpapasama pa kayo sa akin kay Manong Alberto. Yung albularyo ba rito? Yun na nga, kung pwede sana. Total hindi mo naman magampanan ng pagiging ama ng baryo o di magpatulong tayo ron sa sinasabi mong albularyo. Sige ho, kayo hong bahala. Ito yung pinaka-exciting part, yung magkaharap ang albularyo at ang pare. Alam naman po kasi natin sa takbo ng kwento, medyo nang uusig yung pare sa mga albularyo. Pumunta nga sila sa bahay ng albularyong si Manong Alberto. Pagdating doon, sarado ang bintana at pintuan. Senyales na mukhang wala yatang tao sa bahay. Tao po, Manong Alberto. Tao po, Manong Alberto, ako ito ang Kapitan del Barrio rito at kasama ko ho si Padre Adame. Sigurado ka bang may tao dyan? Sa palagay ko ho wala kasi sarado yung pintuan tsaka... Teka, ayun siya, may kasama siyang tao. Sino ba ang albularyo sa dalawang yan? Yung matanda ho sa kanan, yung nakasombrero. Albularyo ba talaga yan? Parang pakawari ko hindi yata hindi kaya't bakla yung sinasabi mong albularyong si Alberto? Kasi
May kasama siyang gwapo. Nakasuot pa ng sandong puti. Aba, gwapo! Unti-unting lumapit sa kanila ang may-ari ng bahay. Hindi ito nagulat nang makita si Pader. Kasi alam na noon ng matandang Alberto na meron itong katanungan. Andiyan pala kayo. Pasensya na kayo at medyo nahuli ako ng dating at sinundo ko kasi ang kaibigan ko. Teka, pumasok kayo sa loob. Nung una ayaw pang pumasok ni Padre Adame sa loob ng bahay ng albularyo. Pero napilitan din nang biglang pumatak ang ulan. Pagpasok pa lang sa loob, napansin agad ni Padre Adame yung mga nagsabit na kung ano-ano sa pintuan at sa dingding. At syempre, meron ding mga garapon na kung ano-ano ang laman. Kapitan Simon! Kapitan Simon! Bakit? Ano ho yun? Ang weirdo naman ng bahay na ito. Bakit may ganyan? Hindi ko ho alam ang ibig sabihin yan. Kung ano man ang ibig sabihin ng mga nagsabit-sabit na yan, siguro makakatulong yan bilang isang albularyo ng kagaya ni Manong Alberto. Hinarapan sila ng albularyo ng kape, tubig at kung ano man ang inalok nito pero hindi tinanggap ni Padre Adame. Father, bakit ayaw mong tumanggap ng anumang pagkain o inumin na galing sa aking pamamahay? Father, walang lason yan. Pader! Hindi makapagsalita si Pader dahil nakatingin ito sa bisita ng albularyo. Brad! Uy, sandali lang! Ha? Ako ba? Oo, ikaw nga. Manong Alberto, sino ba itong macho na ito? Huwag sabihin kasintahan mo siya. Ikaw naman, Kapitan. Hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Kahit nga babae. Ni minsan sa buhay ko hindi pa ako pumatol dyan. Ganun ba? Sino ito? Pasyente ba ito? Brad, ano bang sa'yo naririto ka? Ako ba? Nandito ako para pagtulungan ng problema ng bar ninyo. Kasi nakatanggap ako ng telegrama mula dito sa kaibigan kong albularyo. Ang sabi, ninanakaw daw ang mga santo sa bawat bahay dito sa baryo nyo. Tapos, yun daw Kapitan del Barrio. Ikaw siguro yun. Oo, ako yun. Ngayon, ginagawa mo naman daw ang trabaho mo bilang ama ng baryo pero siyempre, mauutak yung mga aswang. Dumilipad ang mga yan. Kaya't naniniwala ako sa iyo na hindi nyo basta mahuhuli ang mga yon. At isa pa, aswang ang mga yon. Mahirap silang kalaban. Baka mamaya, mapano pa kayo. Lalo na't di nyo alam kung paano tumalo ng aswang sa laban. Ganun ba? Padre Adame, baka may tatanong ka sa kanya. Bakit, sino ka ba? At ano bang may tutulong mo sa aming baryo? Ha? Lalaki na nakasandong puti? Ano may tutulong ko? Pader, bago po ako magsalita, pwede ba ako mag-bless? Ay, hindi na! Ayoko! Si Pader talaga ay masyado kang sensitive sa mga hindi mo kakilala. Kasi, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Pader, lilinawin ko lang po. Kaya po ako nandito. Isa po akong albularyo at malaki ang may tutulong ko para maibalik ang mga santo. Albularyo ka kamo? At paano naman nangyari yon? Yang isang macho, maganda ang kutis na mukhang hindi man lang naaarawan. Isang albularyo? Imposible. Isa pa, iho, ang mga albularyo ay wala naman
Wala naman sa Biblia. Ganun ho ba? Ikaw ang may sabi niyan. Pader, kami pong mga albularyo ay hindi nanguusig ng mga taong tagapasunod ng simbahan. Sana naman po, irespeto natin kung ano man ang abilidad ng bawat isa. Ganun ba? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, kayo bang mga albularyo? Nakalagay ba kayo sa Biblia kung saan kayo nanggaling, ha? Aba malay ko sa iyo, Pader. Ikaw tong may hawak na Biblia eh. Bakit di mo halukayin? Wala. Wala kayo. Kaya hindi ko kayo dapat ituring na... Na ano po? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Na meron kang may tutulong. Yang itsura mong yan mukhang takot kang maarawan. Diba? Pader, totoo po talagang isa akong albularyo. Ngayon po, kaya ako nandito para tumulong sa pagtugis sa mga aswang na nagnakaw ng santong rebulto ng mga tao rito. Albularyo ka talaga? Katulad ng isang matandang yon? Sige nga, patunayan mo sa akin ano ang nagagawa ng mga albularyo. Sige! Pader, nakoy, hindi ito ang tamang oras para makipagsubukan ka sa mga albularyo kasi maraming alam yan. May mga alam ang mga albularyo na kaya nilang pagalingin ang sakit na hindi nagagawang pagalingin ng mga doktor. Tumahimik ka, Kapitan! Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kausap ko rito. Sa pagkakataon ng paghamon sa kanila ni Padre Adame, tumayo yung lalaki at tuluyang nagpakilala. Pader, kung naghahanap po kayo ng himala sa aming mga albularyo, hindi po lahat ng albularyo kayang ibigay ang hinihiling mo. Pero ngayon, yung albularyong nasa harapan mo kayang gawin yun. At bago ko gawin yun, nais ko lang po magpakilala. Ako po si Nolesto, kaibigan po ako ni Manong Alberto. Nonolesto? Anong klaseng pangalan yan? Ano ka? Kailan ka pinanganak? Huwag mo sabihing panahon ng mga Hapon kasi yung mga ganyang klase ng pangalan. Aba, mas matanda pa sa pangalan ko yan. Tama po kayo. Ano? Sinungaling! Sinungaling ka! Isipin mo ba naman, yung ganyang itsura? Ipinanganak nung panahon ng Hapon? Sinungaling! Sinungaling ka! Hindi ho ako nagsisinungaling. Totoo po yun. Matanda na po ako, Pader. Marahil, nagtataka po kayo kung bakit ganyan ang itsura ko. Mukha akong dinaarawan. Ganyan po talaga ang tinatawag na inborn. At bukod pa ron, meron po akong iniinom na isang sikretong alak na mula sa isang kaibigan kong ermitanyo. At ang alak po na yon tumagal na ng 1 siglo. Hindi ako interesado dyan! Hindi yan ang gusto kong malaman. Ganun ho ba? Huwag naman po kayong sumisigaw. Ang gusto kong malaman, kung totoong albularyo ka, kaya bang gumawa ng himala? Hindi po ito direktahan pero sige po. Magpapakita ako ng kahit papaanong dapat niyong paniwalaan. Sige. Paano? Pader, aminin mo o hindi, may high blood ka no? Paano mo nalaman? Hindi pala yon. Madali lang mapansin yun sa tao. Lalo na't yung mga katulad kong sumisigaw. O Pader, baka mapano ka? Hindi yun ang gusto kong malaman. Magpakita ka sa akin ng himala. Sige nga, kung talagang isa kang albularyo, kaya mo bang hulaan yung nangyari sa akin nung nakaraang gabi? Sige nga. Oo naman. Ano? Ano yan? Anong nangyari sa akin? Ang nangyari sa iyo ay maging ikaw hindi ka makapaniwala. Kasi yung ganong klase ng tao'y hindi mo akalaing mga kapwa rin nating Pilipino. Ang lagi mong sinasabi, yung mga ganong klase ng nilalang ay likha ng dyablo. Marahil totoo ka, pero hindi maalis. Sa puso at isipan natin, kakuli natin sila at kadugo natin sila. May nagpakita sa iyong aswang nung nakaraang gabi. Paano? Hindi. Paano mo nalaman yan? Pader,
Nakakabasa po ako ng isipan ng tao. Kaya ba nakatingin ka sa mata ko? Yun na nga. Ngayon, Father, sapat na ba yon? Hindi. Meron pa akong tanong. Tanong o panguusig? Tanong! Kung para sa usig, sige. Ganun din yon. Ang tanong ko sa'yo, kayo bang mga albularyo? San ba kayo nagmula? Paano nyo inaral yung mga ganyang sistema para lang masabing nakapagpapagaling kayo ng mga tao? Paano? Father, yung mga albularyo na katulad ni Manong Alberto, siya po ay nag-aral sa loob ng mahabang panahon. Baka ho hindi kayo maniwala. 10 taon po siya nag-aral ng lihim na karunungan. Anong kurso yon? Kurso? Sabihin mo sa akin, anong kurso? Father, kung sasabihin ko ba sa yung kursong espiritual, maniniwala ka ba sa akin? Ano ka mo? O hindi ba? Natawa ka, Father, hindi ba? Ngayon, ang pag-aaral ng pagiging albularyo sa mga simpleng tao na hindi ipinanganak na may kakayanan. 10 taon ang ginuugol. Ikaw, ganun din ba ang ginawa mo? Hindi ho, Father. Pinanganak po ako ng ganito pero ganun pa man. Dahil sa gusto kong mapaghusay pa ang aking kalaman kahit na bata pa ako at marami akong nalalaman. Kumuha pa rin ako ng maestro. Ngayon masasabi kong isa na akong matagumpay na albularyo na lihim na tumutulong sa mga tao. Ganun ba? Walang nakakatawa, Father. Pero kayo, kaya kong sabihin na bago kayo maging pare, marami kayong pinagdaan ng pag-aaral. Hindi ho ba? Oo naman. Yun naman ay legal na kurso. Legal na kurso? Anong kurso ba yun at sang eskwelahan ba yun? Ngayon, Father, ganito. Huwag mo na lang sagutin yun. Sana masagot mo itong tatanong ko sa'yo. Hindi ba sinasabi mo na kaming mga albularyo ay wala sa Biblia? Tama ka. O sige, sagutin mo ako. Kung wala sa Biblia ang mga albularyo, yung mga katulad kong inborn, saan ang galing ang kakayanan at sinong nagbigay nito? O hindi ho ba? Wala kayong maisagot. Sa pagkakataong yun, iniba na ni Father ang usapan. Tinanong niya kung ano ba talaga ang may tutulong ni Kanole sa kanilang baryo at kung paano maibabalik ang mga rebultong santo na ninakaw ng mga aswang. Naintindihan kita, Father. Dahil sa hindi mo sinagot ang tanong ko, kung saan kami nagmula at kung sino nagbigay sa amin ng kakayanan, sasagutin ko ngayon ang tanong mo. Ano may tutulong ko? Marami. Kaya kong alamin kung saan sila matatagpuan. Paano? Kaya kong sundan ang kanilang bakas at pwede ako magtanong sa mga nilalang sa paligid kung meron bang napadaan na mga gantong klasing mga aswang na may bitbit na ribulto. Ganon ba? Ibang klase pala mga albularyo, ano? Father, hindi na rin po ako magtatagal. Ngayong gabing to, lalakad po ako at pinapangako ko sa inyo na maibabalik ko ang mga rebultong santo. Salamat na lang kung ganon. Doon palang natigil ang talastasan ng albularyo at ng pare ng simbahan. Mga ilang oras pa bago dumilim, doon muna si Kanole nakikain kay Tandang Alberto. Umalis na noon ang pader. Naiwan din ang kapitan del barrio. Kaibigang Nolesto. Pasensya ka na sa inasal ng pare sa amin. Maging ako nga inuusig ako niyan eh. Ayos lang yung kapitan. Di natin may iwasan yan. Isa pa, sanay na ako humarap sa ganyan. Ibig mong sabihin, lahat ng pare inuusig ka sa tuwing makakausap ka nila? Hindi naman lahat. Sa 10, may 2 hindi. At yung natitirang 8, lahat nang uusig. Pero alam mo ba? Marami ring mga pare ang naniniwala sa katulad namin. Di kami inuusig.
at naniniwala sa kakayanan namin. Ngayon, Kapitan, ipinapangako ko sa iyo. Pagbalik ko bukas ng umaga, bitbit ko na yung mga ribultong santo na nawawala rito. Kung ganon, magpapasalamat kami sa iyo ng lubusan dahil ibinalik mo ang pananampalataya ng mga tao rito kapag nadala mo rin yung mga rebulto. Wag ako pasalamatan mo at bibigyan lang kita ng tip, Kapitan. Kahit wala ang mga rebulto, pwede kayong manampalataya. Ganun ba? Sige. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nakahanda na si Canole. Paglabas niya ng bahay ni Manong Alberto, nagulat siya dahil may mga taong nag-aabang. At isa roon ang Kapitan del Barrio na may bitbit na baril. O Kapitan, bakit po kayo nandito at saka may mga baril kayo? Para saan yan? Naisip namin kaibigan na kami talaga ang napuruhan dito. Kaya nga't kinakailangan na sumama kami sa iyo. Upang sa ganon, alam mo na, makatulong man lang kami. Ganon ba? Sige, papayagan ko kayong sumama. Pero sana masunod ako sa puntong ito. Wala kayong ibang gagawin kung hindi magbitbit ng mga nawalang santo. Hayaan niyo ako. Ako makikipaglaban. Teka, anong ibig mo sabihin? Magiging palamuti kami, ganun ba? Di ko sinabing ganon, pero kung yun ang pagkakaintindi mo, siguro nga. Sige, tara na. Kapitan? Teka, hindi ba ikaw yung tao ng simbahan? Hindi ba ikaw si Winston? Ako nga po yung Kapitan. Kap, sama ako. Umuwi ka na lang. Baka hanapin ka pa nung pare doon. Usigin ka nung katulad ng ginawa sa aming dalawa. Tutulog na po si Father at saka bago siya matulog, nagpaalam naman ako sa kanya na baka pwedeng sumama ako sa operasyon panghuhuli ng aswang. Kung pwede lang po. Ano pa ba magagawa ko? Nandito ka na nga . Salamat to. Boss. Winston po. Anong boss? Hindi ako boss. Sabi ni Father. Meron daw pogi rito. Ikaw pala yun. Totoo nga. tsaka, albularyo daw po kayo. Oo nga. Sige na, tara. Mahigit 15 kalalakihan ng lumakad nung oras na yon. Nagulat sila dahil yung tinumbok na lugar ni Canole ay dati na nilang pinupuntahan. Napatanong ang Kapitan del Barrio bakit doon sila pumunta. Dati na silang nagpupunta ron at sigurado silang walang aswang sa lugar na yun. Sandali lang. Tama ba tong nilalakaran natin? Tama ito. Kaibigan, kapag diniretso pa natin ang gawin na yan, matutumbok natin ang ilog na hindi masyadong malapad pero may kalaliman. Baka mapano tayo dyan. At yung kabila naman nun ay kabilang baryo na. Yun nga. Yun ang pupuntahan natin. Ano? Ibig mong sabihin, taga kabilang baryo ang mga aswang na nagnakaw ng santong rebulto rito sa amin? Nako, baka magalit ang panyero kong kapitan sa kabila doon. Bakit? Kung doon nga sila nakatira . Ba't siya magagalit? Ikaw ang dapat na makipag-usap sa kanila. Dapat mong ipaintindi sa kanila na nandyan sa kanilang baryo yun ang gugulo rito sa atin. Ganun yun. Ganun ba yun? Oo, sige. Sabi mo . Nang makatawid sila ng ilog, inaasahan nilang lahat na doon na matatagpuan ang mga nagnakaw ng mga santong rebulto. Sa kasamaang palad, hindi pa pala doon dahil nilampasan nila ang baryo kaya't nagtaka na naman ng marami. Kaibigan, sandali lang. Bakit? Akala ko ba itong baryong to ang pupuntahan natin? Hindi. Dadaan lang tayo. Teka nga, Kapitan, nagrireklamo ka ba? Sinasabi mo ba sa akin pagod ka na? Ay, hindi naman. Hindi ko naman sinabing ganon pero nagtatanong lang naman ako . Kung ganon, sumunod na lang po kayo. Malayo pa. Malayong malayo. At kung meron mang napapagod sa inyo,
At kung meron mang sa inyong may trabaho pa kinabukasan, mas makakabuti na umatras na lang po kayo. Muli silang naglakad. 2 baryo pa ang kanilang dinaanan. May nagreklamo na. Masyado na raw nakakapagod. Tsaka yung iba, nagsabing babalik na lang dahil may trabaho pa sila sa bukid kinabukasan. Ilan na lang ang natira? 5 na lang sila. Hanggang sa sinabi pa ni Kanole na lalabas sila sa kanilang bayan. Teka, sandali lang! Hindi na totoo ito. Niloloko mo na lang kami. Lalabas tayo ng bayan? Akala ko ba'y... Aba, Kapitan, natural lalabas tayo. Kasi wala sila rito eh. Sa palagay ko, uuwi na rin ako. Yun ang dapat mong gawin. Umuwi ka na. Siya nga pala, dun sa baryo mo. O bakit? May bagong lipat dun. Pamanmanan mo. Para kasing may mali. Sigurado ka dyan? Oo. Inabot na sila ng umaga sa paglalakad. Doon pa lang nila natunton ang patutungkolang baryo. Nakakapagod! Kung tinutuo mong uuwi ka, o di sana nakapagpahinga ka pa ng maayos. Bakit ako uwi? Para ito sa aking mga kababaryo. Kapitan, nakikita mo ba yung maberdeng bahagi ng gubat na yan? Oo, bakit? Huwag mo sabihin. Oo, tama. Diyan yun. Medyo mataas pa yun ah. Naku, baka lumawit ang dila ko dyan. Malamang. Ganito, Kapitan. Mag-aantay tayo ng tanghali. Sigurado ako, tulog ang mga yan. Ngayon ba? Gising na sila, pero syempre, mas takot sila sa kainitan. Pag dumating ang oras na yun, doon tayo papasok. Bawiin natin ang mga rebultong santo. At yung mga sasagabal, ako nang bahala. Teka, di ba yun yung kasama nating umuwi? Teka, si Winston yun ah! Mula sa malayo, sumisigaw si Winston. At nang makalapit ito sa kanila, ang sabi ni Winston, pinabalik daw siya noon ni Pader upang makatulong sa pagbitbit ng mga rebultong santo. Si Pader pinabalik ako para daw makatulong ako sa mga bubuhatin. Kung ako sa'yo, Winston, dapat ay ang isinama mo, yang si Pader Adame. Panguusig lang ang alam niyan. Pasarap buhay. Magaling mag-utos. Tama na yan, tama na. Tara, pumuwesto na tayo. Doon sa gawin doon, maraming nahuhuli na manok na labuyo. Huhuli tayo para meron tayong pang umagahan. O sige. Yung distansya ng layo nila sa lugar na kanilang pupuntahan, halos nasa 7 kilometro lang. Napakalapit kung tutusin. At isa pa, nung mga oras na yon, alam na rin ni Kanole na ramdam ng mga aswang na may kalaban. Hindi lang nagpapahalata si Kanole kasi ayaw niyang matakot ang mga kasama niya. Matagal pa ba yan? Hindi pa ba luto yan? Hoy, Winston! Di pa ito luto. Ikaw naman 10 minuto pa lang itong nakasalang. Nagugutom na kasi ako Antay ka lang. Nang maluto na ang manok na labuyo, agad nilang pinagparte-partihan. Maliban lang kay Kanole na hindi man lang ito tinikman. Oy, Nalesto! Tikman mo na ito! Kumain ka na rin! Halika! Samahan mo kami! Hindi na. Sige, kayo na lang. Halika na! Sige na. Hindi pa ako nagugutom. Kahit 1 linggo ako di kumain. Ayos lang. Ano? May tao bang ganon? Oo, ako. Tubig-tubig lang, sapat na. Dalian nyo. Kanina ko pa dapat tong sabihin Alam na ng mga yun na may kalaban sila sa paligid. Ano? Dalian nyo kumain mga kasama. Baka sugurin tayo rito ng mga aswang.
Pagkatapos kumain nagpahinga lang ng kaunti. At sila na mismo ang nagpunta sa lugar kung saan matatagpuan yung mga kalaban. Natagpuan nila yung isang may kalawangang kubo. Mukhang maayos naman. Walang katao-tao sa labas pero malinis ang buong paligid. Sigurado bang aswang ang nakatira dyan? Parang mga totoong tao eh. Tignan mo, naglilinis pa sila ng bakuran. At isa pa po, may pananim sila. Ang daming saging dito. Kumakain pala ng saging ang aswang? Saging baka mo? Opo. Yung mga saging na yan, mamaya magugulat kayo pag hinawakan ko. Bakit? Magkakaroon ba ng bunga? Hindi. Hindi bungang saging. Bungang tao. Ano? Paano? Diyan sila kumukuha ng pagkain. Saging lang sa paningin natin ngayon. Pero sa oras na hawakan ko yan, magiging tao yan. Taong nakatali ng patayo. Ganon? Hindi totoo ito. Totoo ba talaga yan? Huwag ka mag-alala. Papakita ko sa iyo ang totoo. Tara, lumapit tayo ng dahan-dahan. Paglapit nila ng dahan-dahan, kakaibang senaryo ang kanilang nadatnan at napakinggan. Sigurado ako, ubos na ang lahat ng santo sa baryong yon. Sugurin na natin sila. Kainin na natin ang mga tao doon. Wala na ang magtatanggol sa kanilang mga ribultong naghihimala kapag nasa loob ng baryong yon. Akin yung pare. Kursunada ko talaga yung pare. Mamaya na. Huwag kang masyadong mainip. Tirik pa ang araw. Mamayang gabi. Basta siguraduhin nyo lang na wala nang natitirang santong ribulto. Wala na po. Sigurado po ako dyan. Kung ganon, magaling. Akala ng mga ito na walang tao, bagamat meron silang nararamdaman pero hindi nila alam na nasa malapit na pala. Sumagot si Kanole sa pag-uusap nila. Laking gulat nila dahil nandun na pala ang kalaban. Magaling! Teka, sino ka? Siya pala yung nararamdaman ko kanina pa. Akala ko yung nasa malayo. Niligaw lang kita. Kasi alam din namin na alam nyo nang nandiyan kami. Wala tayong pag-uusapan. Wala tayong dapat na pag-awayan. Ibalik nyo lang ang mga ribultong santo. At bakit namin ibabalik? Matapos naming ilang gabing nakawin ng mga ito? Tas ibabalik namin sa'yo? Sino ka? Ako si Nole. Isang albularyo. Hindi. Paano ito? May albularyo. Huwag kang matakot sa kanya. Hindi siya nakakatakot. Akong bahala sa kanya. Sige. Ibalik niyo na sa akin ang mga yan. Wala namang halaga yun eh. Di niyo naman pagkakapirahan. At di niyo naman kailangan ng pera, hindi ba? Hindi. Hindi namin ito ibabalik sa'yo. Pera na lang kung mapapatay mo kami. Kung kinakailangan nating umabot sa bagay na yun, bakit hindi? Pero binibigyan ko kayo ng babala. Kahit sino sa inyo, wala kayong laban sa amin. Oo, totoo yun. Meron akong hawak na baril. Imposibleng hindi kayo magsigsimatay. Sa baril, sa itak at sa kung ano-ano pa mang bitbit ng mga kasama nila. Halata mong hindi nasisindak ang mga yun. Ganun pa man nakikiusap ng maayos sa kanila si Kanole na ibalik na ang mga santong ribulto sa kanila. Pero sadyang ayaw. Kung hindi ko kayo mapapakiusapan, pues igigit ko sa inyo ang inyong mga kamalian. Kung pinamumukha nyo sa amin na ang tanging kasalanan nyo lang, yung pagnanakaw ng ribulto, pues nagkakamali kayo. Yang mga saging na yan, alam kong mga tao yan. Bibigyan ko pa sana kayo ng pagkakataon upang magbagong buhay pero hindi eh. Masyado kayo nagmamatigas. At isa pa narinig kong sasalakayin nyo ang mga baryong ninakawan nyo ng mga santong ribulto. Hindi yan makatao mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang,
wawakasan na namin kayo. Dahil sa nakikipagmatigasan ng mga yun, ipinag-utos ni Canole sa Kapitan del Barrio at sa mga kasama nitong salakay ng mga aswang. Bagamat hindi sumunod ang mga ito dahil ang napag-usapan, si Canole lang ang pwedeng makipaglaban. Bakit kami? Usapan natin, hindi ba ikaw lang? Oo nga pala. Oh, magsabay-sabay na kayo. Mayabang! Napakayabang mo! Sabay-sabay nga silang sumalakay kay Canole. Nalihis ang atensyon sa mga nakaimbak na rebulto, kaya't sinamantala ng mga tao ang paglalagay sa sako. At nang makakuha ng tiyempo, nagtatakbo na sila. Pagdating naman sa kalsada, may nag-aabang na kalesa. Isinakay lahat doon ang mga rebultong santo na ninakaw ng mga aswang. Sa madaling sabi, iniwanan nila si Canole habang nakikipaglaban sa mga aswang. Kapitan, parang nakukonsensya ako eh. Saan? Tama bang iniwan natin yung albularyo? Hindi naman taga sa atin yun eh. Tumutulong na nga lang eh. Tara, balikan natin. Kawawa naman. Sinong magmamaniobra nito? Merong sasakay dyan. Yung inutusan ni Pader. Tsaka, may naiwan pa atang rebulto doon. Sige na nga, balikan natin. Okay dyan, mauna na kayong umuwi. Dahil sa tirik pa ang araw ng oras na yon, hindi pa masyadong nakakapanglaban ng mga aswang. Alam ni Canole sa kanyang sarili na mahina pa ang mga ito nung mga oras na yon. Kaya't ang nangyari, madali niyang naihahampas sa lupa ang mga ito. Maging ang pinakamataas na uri sa kanila ay hindi makaporma. Anong klaseng tao ka? Hindi ka tao! Tao pa rin ako. Kayo ang hindi tao. Yung pala ang plano nyo. Nanakawin ng mga santo sa baryo? Sasalakay ng baryo at pagpapatayin ng mga tao? Bakit? Dahil gusto naming maging sa amin ang lugar na yon. Maganda ang lugar na yon. Pero bakit ang santo ang inunan yung kunin? Anong meron? Dahil ang mga tao doon, mga nananampalataya at naniniwala rin kami na dahil sa mga santong ito ang magiging dahilan para hindi namin maisagawa ang mga plano namin dahil naniniwala kami na kapag ang mga santong ito ay madalas na dadasalan, magiging sagabal ito sa pagsalakay namin sa baryo. Ganun ba? Hindi nyo rin pala alam yung kasabihan na merong mga taong nananampalataya kahit na hindi nila nakikita ang itsura ng Diyos. At higit sa lahat, may mga taong hindi sumasamba sa mga kahoy o bato na binihisan at inanyuan. Sa pagkakataong yon, yung mga aswang ay natameme. Wala silang maisagot kay Canole, kaya't gusto nilang ulitin nito ang sinabi niya sa mas malinaw na paraan. Sabihin natin ganon. Pero ano na ngayon? Pwede bang ulitin mo? Kailangan ko pa bang ulitin? O sige, iba yung konversyon. Merong mga taong hindi kailangan ng mga rebulto na yan. Ganun pa man, meron ding mga taong kailangan ng rebulto na yon. Dahil magkakaiba sila ng pananampalataya. Alam mo ba? Nang ninakaw nyo mga rebulto, parang pakawari nila. Nawala ang pananampalataya nila. Hindi yon! Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, yung mga taong naniniwala na hindi ganito ang itsura ng Diyos. Yun ang gusto kong marinig. Ganun ba? Ulitin ko. May mga taong nananampalataya kahit di nakikita ang itsura ng Diyos. Kasi wala rin naman sa Biblia yun eh. Hindi ba? At isa pa, may mga taong hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw nila sa mga kahoy o bato na inukit at inanyuan, dinamitan at minake-upan.
Ganun ba? Sinasabi mo ba sa amin na ang mga rebultong yun ay... Teka, nasan na? Nasan na? Wala na. Inuwi na nila. Ganun ba? Ano pang mangyayari sa atin ngayon? Babalik ang pananampalataya ng mga tao. Hindi na natin masasakop ang lugar na yon. Kaya nga sumuko na kayo. Susuko? Ilan na ang napatumba mo? Pasusukuin mo kami? Hindi na! Alis na lang kami. Alis kami pero darating ang araw. Muli tayo magkikita, albularyo. At itatatak ko sa isipan ko na ang mga rebulto minsan sa mga tao ay walang halaga. Umalis nga ang mga yon. Nilisan ang kubo na kanilang inukupa na hindi rin naman pala sa kanila. Sa pagbabalik nila sa baryo, bitbit nila ang ngiti at balitang maisosuli na ang lahat ng mga rebultong santo na kanilang ninakaw. Mga Alberto, Kanole, salamat at naibalik mo na rin ang mga rebulto at nang dahil dyan, babalik na rin ng unti-unti ang pananampalataya ng mga tao rito. kapanalig na Alberto. Huwag mo akong pasalamatan. Trabaho ko ito. Isa pa, hindi ko naman sila inuusig, no? Pero yung sinabi mong babalik na rin ang pananampalataya nila, nasa sa kanila yun. Pero para sa akin kahit wala yan, pwede ka manampalataya. Ganun ba? Oo. Aalis na sana si Kanole nang bigla niyang makita si Padre Adame. Oy, albularyo! Binatang poging albularyo, ako lang naman ay magpapasalamat sa pagbabalik sa mga rebulto. Babalik na ang pananampalataya ng mga tao. Tapos na ba ang problema? Hindi pa tapos. Kayo nang bahala ron sa isang pamilyang yon. Bakit? Alam yon ng Kapitan Del Barrio. Ganon? Bakit? Mabait naman sila. Hindi totoo yun. Ang katunayan, sila ang unang pumosisyon dito para maging mata at tenga ng mga kalahin nila sa labas. Ngayong hindi sila nagtagumpay, siguradong yung mga yan tatakas na. Pero wag niyong bigyan ng pagkakataon. Kung kinakailangan na gumamit ako ng isa kong abilidad, gagawin ko. Maipakita ko lang sa inyo ang totoong itsura nila. Anong ibig mo sabihin? Ngayon nga galing sila sa simbahan at ang mga yon nag-iimbita pa na pumunta sa kanilang bahay dahil birthday daw ng anak na bunso at magkakaroon ng kaunting kainan. Naku, hindi. Hindi pwede ito. Maging si Kanole ay sumama sa nasabing bahay ng mga bagong lipat. Mabuti na lang talaga dahil inaantay nila si Pader. Magdadasal daw kasi muna bago simulan ang pagkain. Pader, bakit hungin lang kayo? Pader, kanina pa po namin kayo inaantay. Hindi po kami makakain eh. Alam naman po ninyo na kailangan munang magdasal. Si Kanole nung oras na yon nandoon sa isang sulok. Nakatingin din sa kanya yung lalaking kausap ng pare. Pader, sino ba lalaking yun? Bakit to hindi niyo papasukin? Wag na tayo magbulahan. Wag na. Bakit ho, Pader? Wala naman ho kaming ginagawang masama. Meron. Mga kababaryo ko, umalis kayo rito ngayon din. Bakit ho? Nilabas ni Pader ang holy water at agad na ipinusit-sit sa bata at sa lalaking kausap niya. Kitang-kita ng marami kung paano nagpalit bigla ng anyo ang mga pamilya na yun. Sa pagkakataon na ito, nabunyag na kung sino ba talaga sila. Aswang. Aswang ang bumungad sa kanila. Dahil sa sila'y nabuking na, tahasan nitong inamin na sila ang pamilyang punot dulo ng pagkawala ng mga santong rebulto sa kanilang baryo. Pinaamin din siya ni Kanole at sinabing, plano ba ninyong ukupahin itong baryo na ito? Oo, plano namin. Pero sagabal ka. Kung ganon, hindi na mangyayari yun. Hindi ka na naawa sa anak mo. Pinamumukha mo pa naman na masyado kayong relihiyoso.
Yan ang isang masakit na realidad dito sa bansa. Kung sino pa yung palasimba, kung sino pa yung taong inaakala nating dumidikit sa itaas, sila pa pala itong may itinatagong bulok sa kanilang loob. Sige mga kababaryo, hatulan nyo na sila. Hindi naman sila hinatulan ng mga tao dahil sa wala namang namatay doon. Kaya't ang ginawa na lang ng Kapitan del Barrio, tuluyan silang pinalayas sa kanilang baryo. Tigitigisang sa bunot at suntok lang naman ng inabot ng Padre de Pamilyang Aswang doon sa mga kalalakihang galit na galit. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Ako po ang inyong Midnight CJ Horror Stories na nag-open po uli ng dating channel na hindi na ginagamit. At sana po'y nagandahan kayo sa ating kwento. Siya nga po pala, anong masasabi nyo sa kwento nating ito? Please comment naman po kayo. At nang malaman ko na rin kung taga saan ba ang ating mga masugid na taga-subaybay. Anong masasabi nyo? Salamat pong muli at ako po ang inyong lingkod, Commander GH, Hillier Horror Stories, at sa ngayon ito pong channel natin na to ay Midnight CJ Horror Stories. At syempre, kung gusto nyong kumontak sa amin, Viber and WhatsApp lang po kami pwedeng kausapin para po hindi kayo naloloko. Wala po kaming ginagamit na Facebook. 0948-52-30887. Yan po ang aming Viber and WhatsApp account. Sana po nagkakaintindihan tayo. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw at magandang gabi po sa mga nasa labas ng ating bansa.